Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ikaapat na salin lahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sinumang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Na mahinga ako sa ikapitong araw, itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno o anumang pag-aari niya." Ang salita ng Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad, ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ang naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig sa 100, tig-60 at may tig-30.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. At mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon ay mga 2 weeks ago po narinig natin ang isang talinghaga na lagi ho nating naririnig ito. O pamilyar po ang marami sa atin dito. Ito po ay napakamalapit sa puso ng mga kababayan natin sa probinsya lalo na. Dahil ito po ay tungkol sa talinghaga ng mga hasik. O siguro sa simpleng salita po ay ang talinghaga ng magtatanim o magsasaka. No? Ito po ang isa sa mga kilalang talinghaga na ginagamit ni Kristo o ginamit ni Kristo sa pagpapaliwanag tungkol sa kaharian ng Diyos. At hindi lamang sa kaharian ng Diyos. No? Sa salita ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, at sa kabutihan ng Diyos. Ngunit sa araw na ito ay inisa-isa o ipinapaliwanag po sa atin ang kahulugan ng iba't ibang uri ng lupang binagsakan ng butil o binhi na inihasik. Balikan ho muna natin ang kwentong ito. Meron po daw pong isang maghasik na lumabas upang siya'y maghasik. At siya po ay naghasik ng mga binhi. Nagbato ng mga binhi. Pero tandaan po natin sa kanyang pagbato ng binhi, hindi niya po tinignan, hindi niya po pinili yung mga babagsakan ng kanyang binhing binabato. Basta naghasik lang siya. Hindi naman po sinabi sa talinghaga na pumunta siya sa isang mataas na lugar at tinignan kung saan babagsak ang binhi. Hindi. Basta siya'y lumabas at naghasik ng mga binhi. Ngunit sa paghasik ng binhi ay iba't ibang uri ng lupa ang binagsakan. May lupa sa tabi ng daan, may lupang mabato, may lupang madawag, at may mabuting lupa o matabang lupa. No? Ano po bang ibig sabihin ng talinghagang ito? Una, maliwanag po na ang manghasik ay walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos, the sower, siyang pinagmumulan ng binhi ng buhay sa mundong ito. Every good things come from God. Take note, only good things come from God. Ang lahat ng kabutihan ay nagmula sa Diyos. Ang lahat ng mabubuting bagay ay nagmula sa Diyos. Kaya nga po, wala din naman siyang pinili ng pagbabagsakan dahil wala naman siyang hinangad na saktan, sirain. Wala siyang hinangad na mawala. Kaya nga po gumawa ng paraan ng Diyos sa maraming pagkakataon sa kasaysayan ng ating kaligtasan, nagpadala siya ng iba't ibang tao hanggang sa huli ang kanyang anak upang mailigtas ang lahat. That is the ultimate will of God. Na lahat tayo ay maging Kanya at makasama Niya. Kaya lahat ng kabutihan ay ibibigay Niya, ay nagmula sa Kanya. All or every good things come from God. At araw-araw, naghahasik pa rin ng binhi, ng kabutihan ng Diyos. Araw-araw. Kaya nga sabi natin, laging may dahilan para mabuhay pa. Laging may paraan para mabuhay pa. Araw-araw, sapagkat araw-araw, nandyan ang biyaya ng Diyos, nandyan ang pagpapala ng Diyos, lagi niyang ibinibigay. Everything is grace, as we say. Everything is grace. Ang lahat ay biyaya ng Diyos. Ano mang meron tayo ngayon, kabutihan. Ang lahat ng mga pagpapalang tinatamasa natin ngayon, wala naman yata masamang pagpapala. Kaya nga, ang tawag natin sa kabutihang tinatanggap sa buhay natin ay blessing, pagpapala. At lahat ng blessing na meron tayo ngayon, lahat ng pagpapalang meron tayo ngayon, ay bigay ng mga hasik, ng dakilang mga hasik. The sower, God, our provider. He is our provider, our great provider. At mga kapatid, balikan natin yung mga inihasik.
Lahat naman tayo may biyayang tinatanggap eh. Lahat po tayo tumanggap ng blessing sa buhay natin. Kayo po ba? Pag nilayan nga po ninyo, top 3. Ano yung top 3 blessings na nakikita mo at nararamdaman mo at na-enjoy mo sa buhay mo ngayon? Name your top 3 blessings in life now. Sa puntong ito ng buhay mo. Kung meron mang 3 biyaya kang sobrang ipinagpapasalamat sa Diyos, ano yun? Ano yun? Pero tandaan po natin, kahit na tayo ay pare-parehong binigyan, magkakaiba naman ang ating paraan ng pagtanggap. Attitude. Because every day, kahit na gustuhin mo na magkaroon ng blessing, na maging blessing ang lahat sa bagay o sa buhay mo, kahit pinagplanuhan mo, pinaghandaan mo, dumarating yung pagkakataon na biglang magugulo, biglang maiiba. Kaya yung blessing, ang sasabihin mo, problema. Imbes na naging blessing, naging problema. Imbes na naging biyaya, naging problema. Pero mga kapatid, sa tingin ko ay dapat nating tandaan na kung meron mang pagkakaiba, ang biyaya at problema na dumarating sa ating harapan, ito ay ang ating pag-uugali. Kung paano tayo sa harap ng problema, sa harap ng biyaya, humaharap. Paano mo harapin ang biyaya at ang problema? Sapagkat araw-araw, hindi ka lang naman sa mga mabubuting tao humaharap. Hindi ka lang naman sa mga taong gustong-gusto ka humaharap. Hindi ka lang naman sa mga taong naniniwala sa iyo humaharap. Sapagkat araw-araw, whether you like it or not, haharapin mo rin ang mga taong ayaw ka. Ang mga taong hindi naniniwala sa iyo. Ang mga taong nanghuhusga sa iyo. Nandyan pa rin sila. Kasabay ng mga taong tinuturing mong kaibigan ay ang mga taong itinuturing kang kaaway. But, the only difference, your attitude. Your attitude. Kaya nga sa pagkakaiba-iba ng biyaya natin, pagkakaiba-iba rin ng ugali ang tinitignan sa atin. Hindi lang ang pagkakaiba-iba ng biyaya natin. Na halimbawa ho, meron tayong isang baso ng tubig na kaunti na lang ang laman. Kaunti na lang ang laman. Kapag nakakita ka ng basong may kaunting laman, ano ang una mong naiisip? Anong una mong nasasabi? Naku, wala na. Naku, wala na. Di po ba minsan ganyan tayo? Kapag may nakita ka na, sa bahay na lang. Pag yung lamesa, pagtapos kumain, dumating ka, tapos na sila. Tapos inabutan mo, may mga kaunting ulam. Ano sasabi mo? Ano ba yan? Wala na. Di ba? Ganyan tayo minsan. Pambihira kayo. Nakalimutan nyo ako. Tingnan nyo, wala na. O minsan ba, pag nakakita ka ng kaunting tubig, nasasabi mong, hay! Salamat, meron pa. Pag dumating ka, natapos na sila, buti naman, meron pa. Wala na o meron pa? Ang totoo, kaunti lang. Pero yung kaunting yun, paano mo tinitingnan? Wala na o meron pa? Yung mga taong nagkakamali, nagkakasala, paano natin tinuturing sila? Tapos na o pwede pa? Tapos na ba o pwede pa? Attitude, parang yung lupa na binagsakan ng mga binhi. May lupa na sa tabi ng daan. May lupa na sa may batuhan. May lupa na sa may damuhan. At may mabuting lupa. Ganon din tayo. Minsan pag tumatanggap tayo ng biyaya, pag tumatanggap tayo ng grasya, marami man o kaunti, malaki man o maliit, anong ugali natin sa pagtanggap? Una, mareklamo ba tayo? Mareklamo? Ito lang? Ang liit naman. Kailan ka huling naging mareklamo sa binigay sa iyo? Kailan ka huling nagreklamo sa tinanggap mo? Ano ba yan? Alam ko to kung saan binili to eh. Sale to, no? Kulay dilaw pa yung tag, oh.
di man lang tinanggal. Mareklamo. Kung alam mo lang kung paano nila pinaghirapan yan para maibigay sa'yo, para magawa para sa'yo. Mareklamo ka ba? Pangalawa, hindi makontento. Hindi ka makontento. Kaya kahit hindi sa'yo, kinukuha mo. Kahit hindi para sa'yo, inaagaw mo. Hindi tayo makontento. Pangatlo, hindi lang tayo sa mareklamo, hindi makontento, kung minsan, pag sumobra na, inggitero. Ang taong nabubuhay sa inggit, walang sariling bait. Wala ka nang makitang mabuti, maganda, sa sarili mo rin, na meron ka. At panghuli, kung may matabang lupa, may ugaling makatao. Yung taong hindi lamang marunong magpalaga sa kung anong meron siya, pero marunong rumespeto sa kung anong meron sila. At kung sino sila. Ito ang mabuting lupa na binagsakan ng binhi. Ito ang mabuting tao na binagsakan ng biyaya. Marunong magpahalaga ng meron siya at marunong maging maligaya sa kaginawaan ng iba. At mga kapatid, sa araw na ito, pag-ukulan po natin ng pagninilay, ng panalangin, ang panawagan sa atin. If attitude is the difference between good day and a bad day, I believe that gratitude will always be the best attitude. Having a grateful heart is being or having a happy heart. Count your blessings again. Araw-araw mga kapatid, magsikap tayo. Hindi dahil inggitero tayo. Magsikap tayo dahil nagpapahalaga tayo. Gamitin mo ang tinanggap mo, pagyamanin mo ang tinanggap mo, at ibahagi mo ang tinanggap mo. As I always say, dito, you are blessed to become a blessing. Sana, sa tuwing tayo ay tumatanggap ng bagong biyaya, malaki, maliit, marami, kaunti, isa lang ang naiisip natin. Ako'y binigyan para may maibigay din ako. Every day, my dear friends, God is always giving us the graces, the blessings. Lagi lang po natin tatandaan, we are blessed to become a blessing. Attitude, attitude, and attitude. Gratitude will always be the best attitude. Amen. Is love